you planning a resolution for the Senate to take a certain stand? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 ng narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na ko-convict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ma'am, ito bang initial findings ninyo naging basis para kumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas na 2 political rally ng alyansa ay hindi na kayo na-mention ng Pangulo Bongbong Marcos Jr.? Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa tingin niyo, minasama ng Pangulo yung pagkandak niyo pa ng hearing tungkol sa nangyaring pag-arrest? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sino nagalit? So, Po. ma'am, na parang nasira ang relasyon niyo ng Presidente because of that? Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. So, mas lumalim ang Nakikita ko lang pag public events. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Nasabi niyo kaya kanikandak ng hearing kasi nga lumalalim na yung divisiveness sa Yes. Pero dun sa naging result ng inyong hearing, sa tingin niyo mas lumalim pa instead na ma-address?
Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamamayang Pilipino at dinadala sa The Hague. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Ma'am, sino yung sinasabi niyo parang nagalit yata sa inyo nung tweeting? Is it President Marcos? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're a sister? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Nandain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga siguro hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, sa Cavite and Laguna ka lang, ma'am, hindi binanggit. Sa Tacloban, ma'am, nabanggit pa. Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di, So, ma'am, a-attend po pala sa Tacloban? Nabanggit pa po. Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisantabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, yung hindi pagbanggit ng Pangulo sa inyo last campaigns, Cavite, Laguna, you take it as mukhang mas namaloob sa inyo? Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi 11 na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer bang PDP laban ma'am para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin kinakarir namin to Naduling-duling na nga kami kagabi Just in case open kayo ma'am, kung sakaling i-adapt kayo ng PDP laban. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako dun. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Pero wala nakikipag-usap right now sa inyo ma'am, para mag-offer na. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Magbalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition? Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na iaresto si dating Pangulo
na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ma'am, hindi totoong biglaan, pinagplanuhan siya. Yun ang inyong conclusion, pinagplanuhan. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang yung DOJ kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Ma'am, kasi yun yung claim ni Vice President Sara na ito sa extraordinary rendition. So, ma'am, ano yung nakikita yung grounds for it to be considered as extraordinary? Wala pa kami dun Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Tanong ko lang po ayaw niya bang manalo? Bakit niya makakala sa administration at this point? Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako Lagi nila pinagmamalaki yung kanilang machinery. So why do this now? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika. May bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimbang ang mga Duterte kaysa Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to Ibang usapan na to. Kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng dahig. Ma'am, sabi ni Senate President Escudero, hindi daw na-compromise yung sovereignty ng bansa dun sa pag-aresto at pag-surrender kay Digong sa ICC. Kasi sabi niya, under existing laws, yung daw mga akusado ng crimes against humanity ay pwede talaga ireklamo sa ICC. And then, Pilipino at hindi dayuhan yung nag-file ng kaso sa ICC. And then, wala pa rin daw kaso dito si Duterte. So, walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. Ba't nanginginig kayo na na-compromise yung sovereignty? Yes, very clearly. Sorry, sabi niyo, may mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. So you're willing na matalo dahil sa pakikipaglaban niyo dito sa ICC arrest ni Pangulo? Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. But you admit, ma'am, or do you feel na naapektuhan yung kandidatura niyo dahil sa Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro-Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. And you feel that will help your candidacy, ma'am? Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Yung apelyido ko nakakasindak So, ma'am, you will not make it part of your campaign messaging or magiging campaign issue niyo po itong arrest niyo? Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. So, may nakikita na po ba kayo so far kung sino yung dapat managot and anong violation? Yun nga, ang tinatanong lang lahat, sino daw kakasuhan. At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga, maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano naman uusapan natin? Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo.
Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukuble, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo, at marami tayong dapat siyasatin. But sa ganung level, ma'am, ng usapin, paano po yun? Cabinet Secretary level po ba yung dapat managot? Or ano po yung Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang rineport ko, at sa ngayon, hindi pa maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. Ano pa pong lalaman din ng second hearing po? If you get witnesses, then what will... Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi ng international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado. Kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas. Hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law. Pagkatapos nun, yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga, dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Ma'am, nung na-elect si Bongbong as president, sabi niyo, ito yung chance to redeem yung pangalan ng mga Marcos. Considering dito sa issue sa pagka-aresto kay dating Pangulo. Mariredeem pa ba? O sa tingin niyo na-release na? Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nagumpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, 'di ba, nakulong din si Presidente Erap, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte. Eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng paghihiganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? But you're still hoping na matapos ni Bongbong Marcos yung kanyang term ng maayos. Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Pero ma'am, Ma'am, yung banatan na sinasabi niyo, di ba nagsimula yung banat galing sa dating presidente kasi started yung nasa timeline din yun na sinimulan niyang banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kodigo? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP ha, pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ayun. Parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung humarap sa Kongreso. At yung confidential fund na dinidikdik, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, nagalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 28 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ma'am, honestly, Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. do you fear na yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, posibleng pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC din kayo once you're not in power anymore? Kasi nangyari sa dating presidente. Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit.
So you fear, you worry na baka mangyari din sa inyo, ma'am. O hindi na Pangulo yung kapatid niyo. I think it's speculative. Fear is hard to express at this point. Ma'am, si JPE may warning doon sa mga OFWs na kung daw makikinig doon sa panawagang zero remittance kasi pwede daw yung Congress i-cancel or suspend yung mga tax exemption o tax incentives na binibigay sa kanila. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paghihimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wag naman, wala namang ganunan, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi naman yata tama yun. But you're hoping na sana wag nilang gawin yun kasi ang maapektuhan, hindi lang yung family nila, kundi economy natin. Well, naintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. So against kayo doon sa possibility na isuspend yung mga incentives nila? Wag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka may ulo. Ma'am, sabi po ninyo, meron pa pong next hearing malamang. Hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Pero ma'am, kung magkaroon, do you expect na mag-cooperate or may mahuhugot pa kayo from the executive side particularly? Hindi ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ng testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya't yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. May binanggit kayo ma'am na 5 forthcoming warrant. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko. Albayalde, no? Hindi, 5 Oo, Leonardo Mata Danao. O, tama, 5. Including ba doon? And then Bato, oo. Ang alam ko, 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun, hindi pa lumalabas. So, Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. so you're hoping din na wag silang mantong kagaya ng nangyari kay former President? Isa pa yon, yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwan tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Ma'am, do you agree with opinions, for example, ni Senator Bongo na medyo late na yung hearing kasi nandun na nga si former President dun sa Netherlands, too late to hear daw po? Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si Senator Bongo. Malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam. Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan wag susuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo, maiuwi si Presidente Duterte. Isa po sa mga nakikita nyo pwedeng maging result ng hearing or goal niya is para maipauwi si former President? Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi,
haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi ninyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Pero ano po yung nakikita niyong way na magagawa po nung Senate Committee on Foreign Relations or ng Senado para mangyari yun, yung mapauli siya? Hindi ako yung abogado niya eh. So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatan pang tao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papalitan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime, at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan eh. Ma'am, bukas na yung 80th birthday ni PRRD. Do you have any message sa dating Pangulo? Well, syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. From your own family? Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nagpasa nung bill na yon, kaya nagbibiro ako, oh, pwede na pala ito. But you have plans going to the Hague? No. Wala. Sabi naman ni Presidente Duterte, wag na kayo pupunta rito eh. Kung hindi rin nyo balak ako samahan sa loob ng selda, wag na. At hindi rin tayo magkikita. Meron po bang sense of urgency dun sa findings ng Committee on Foreign Relations given na meron nga pong baka sumunod pa na warrant para kung ano man po yung nangyari dun sa situation ni former President Duterte, hindi mangyari sa kanya? Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali at wag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Ma'am, do you think yung ICC nagamit as a political tool against the enemies of the administration? Nako, mahirap pa mag-conclude ng ganon. Pero kayo na ang humatol. Pero yung mga cases, sir, na-file yun, ma'am, na-file yun during the time pa ni Duterte. Sorry? Yung mga sinauna, yung timeline nga, ang aga nag-umpisa, di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan. Kasi hinaba-haba niyan eh. Kulang pa nga eh. Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan eh. Kasi, di ba, nag-umpisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila na pupunta sila rito. Ma'am, may chance pa ba na magkaayos kayo ng Pangulo? Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi naman ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. But you're saddened. You're saddened. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi ka Pero ko lang, bali ang stand nyo is independent na kayo, hindi naman kayo opposition. Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig eh. Nung umpisa pa lamang ng eleksyon, no, nung October pa lang, sinabi ko na mag-independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa Bardagulan. Hindi ko maalam na mauuwi sa ano bang tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kesa sa inaakala ko.